O sa amin sa City, umisama sa Oxarong Taos na magtanong ka nga to karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumusta mayong adlaw? Pizza 17 ng bulan sa Abril ay tuig 2026 para sa pinakauging abalitang asenso sa Ozamis sa segundo distrito sa Misamis Occidental. This is Ozamis Today. Pag-alaga nga may kabalaka, Usami City Vet Office nagpasiugda og libreng serbisyo, responsableng pet ownership gidasi. 51 ka tuig sa kabataang barangay, KB leaders gihimamat ni Governor Waminal. Kalampusan nga gipaambit 15 anyos nga swimming prodigy sa Dakbayan nakakuha sa unom ka gold medals na dawat nga incentives planong ipaambit. Libreng operasyon tuli sa Aguada, 150 ka kabataan gilaumang makabenepisyo. Surplus sa local waste reduction and management funds sa miaging tuig planong gamiton sa POC Ozamis. Sa police report, operasyon kontra druga padayon, duha ka suspect na sikop 13,600 pesos nga shabu nasakmit. Dazil humodikson ang inyong tigbalita uban sa mga detalye. Pag-alaga nga may kabalaka o Ozamis City Vet Office nagpasiug daw libreng serbisyo, responsableng pet ownership gidasi. Aniya ang report. Aron mapaabot sa publiko ang mga nakahanay nga mga aktibidad sa Ozamis City Veterinary Office, gipahibalo ni OIC City Veterinarian Dr. Lourdes Caliao atol sa interview kaniya sa Asenso Ozamis News Channel adlong Huwebes, Abril 16, 2026 ang mga nakaschedule nga makalihukan sa ilang buhatan alang sa bulan sa Abril. Lakip na niini ang veterinary outreach nga magtanyag og libreng konsultasyon, treatment, deworming sa mga baka, kabaw ug kanding, vitamins supplementation ug anti-rabies vaccination alang sa mga binuhing hayop sa nagkalain-lain nga mga barangay sa syudad. Sa pagkakaroon, adunay nakaschedule nga makalihukan ang City Vet Office nga ipahigayon sa Abril 23 sa barangay Labinay, Abril 24 sa barangay Embargo ug Abril 30 sa barangay Mulikay. Ug alang sa bulan sa Mayo, aduna usab sila'y mga nakahanay nga makalihukan apan naghulat na lamang nga maaprubahan aron formal nga mapatuman. Gipatinaw sab ni Dr. Caliao nga ang ilang deworming services libre nga mapahimuslan sa mga binuhing hayop. Apan ang mga binuhi nga nag-edad 2 anyos pataas kinahanglan nga irehistro una sa dili pa purgahon samtang ang ubos sa 2 ka tuig hatagan gihapon nila og purga. Gidasig usab niya ang tanang pet owners nga irehistro ang ilang mga binuhing hayop sa barangay nga may registration fee nga 100 pesos. Ang deworming libre. Pero atong gikuan nga dapat ang inyong hayop nga 2 years pataas na rehistro. So kung narehistro atong purgahon. Ana. Kinsa mo rehistro ni Dok? Dahil na may bayad or Naay 100 nga bayad. Pero once raman po na siya launch. So katong wala pa nag 2 years, ato ra manggihapong purgahon. Pero katong nag 2 years na pataas, irehistro good aya na to purgahon. Sa ilang ipahigayon nga outreach program sa matag barangay sa Dakbayan, i-prioridad nila ang mga binuhing hayop sa mga nakaschedule nga barangay. Gipaniguro niya nga ang mga serbisyo sa Ozamis City Veterinary Office mapaabot sa tanang barangay sa syudad, lakip na ngadto sa mga rural areas aron masiguro nga ang mga pet owners ug livestock raisers matagaan og tukmang pagtagad. I-priority na to, Lons, no? Kay ang pagdala man gud pod sa ilang mga hayop, Lons, o layo-layo na man gud pod. So anyway,
nakahanay naman ni tanan nga kaning mga barangay gyud nato, labi na mga rural barangay, maanhaan ginato. Alang ni adtong dili makahigayon pag-adto sa ilang outreach program, mahimo gihapon sila nga personal nga moadto sa buhatan sa City Vet Office nga anaa mahimutang sa second floor o Zamis City Public Mall aron magpakonsulta ug mo-avail sa ilang mga serbisyo. Aduna sab siya gipaabot nga awhag alang sa tanang mga pet owners nga magpa-adapt kung magpasagop sa ilang mga binuhing hayop. Dili ta ana ga dawat diri sa City Vet nga ingana nga anhi sa ato kay ipasagop, no. Kaya ang atong pawn ang naa sa kinuman katura man ginang mga stray dogs ba. Katubang wala na yung mga tag-iyag yun nga naglakaw-lakaw lang gid sa atong mga dalan. So mao lang na among ginakuha. O di wala may ingon diri nga kinsa tong gusto di na mo kakaya sa inyong mga iro, dada diri City Vet. Wala ta na nga campaign loans, so wala ta na. Gipahinumduman sa City Vet ang publiko kabahin sa City Ordinance number 1348 Series of 2025 o an ordinance regulating the ownership and handling of dogs and cats in Ozamis City, empowering the barangays in the enforcement thereof. Lakip niini ang mandatory registration aron mapaligon ang responsableng pagpanag-iya sa mga binuhi, mapadali ang pag-ila sa matag-iya niini ug makatabang sa pagpamenos sa mga stray animals sa dakbayan. Nindot ni siya nga ordinance makatabang ginato ni sa atong mga stray dogs kay gi-encourage man gyud ang mga tag-iya nga mahimong responsable. Tapos gitagaan pug tahas ang barangay nga mutabang og implement ani nga ordinance. Gipasalamatan usab ni Dr. Caliao ang pagkaaproba sa maong ordinansa kay makatabang kini sa pagpaligon sa responsible pet ownership. Iyang giawhag ang tanang Ozamisnon nga mutuman sa mga balaod ug aktibong moapil sa mga programa nga nagpanalipod sa kahimsog sa mga binuhing hayop ug sa publiko. Salamat ta ani nga ordinance sa syudad, no, kay matagaan yung chance ang atong syudad ani nga ma-minimize nato ba ang kanang mga irresponsible nga mga owners. Kay kani mangod nga ordinance, kailangan nimo i-register ang imong iro dito sa barangay. Ang imong iring pod i-register nimo dito sa barangay. Kunya ang barangay ang mo-collect sa registration fee nga 100. So pinaagi ani nard mahibaw-an na nato kinsay tag-iya ani nga iro. No, kay i-record man sa barangay. Dayon color, laki ba, babae, timbang, edad, breed, tapos picturean pa gid ang iro. So katong mga sitwasyon sa una nga nakadisgrasya ang iro, di mangkon. So naa na sa data sa barangay kay naa man po'y picture, dili nakakalimod. Kabahin sa mga ordinansa, aduna nay pipila ka barangay nga nakasugod na sa aktual nga pagpatuman iniini. Samtang ang City Vet Office nagpahigayon na usab og information campaign aron mapahibalo ug mapasabot ang katawhan kalabot iniini. Pahimangno ug awhag ni City Veterinarian Dr. Lourdes Caliao ang ngadto sa tanan. Ako na lang ang kaning ato ang mga iro sa Ozamis, ato yung huktan, ato yung kining i-cage, labi na karon nga naana ni atong ordinance. So gi-encourage nako ang tanang pet owner sa Ozamis City nga magpa-register sa ilang mga iro agig suporta aning atong ordinance sa welfare po ni sa atong mga hayop o welfare po nato nga lumulupyo sa atong syudad. 51 ka tuig sa kabataang barangay, KB leaders gihimamat ni Governor Waminal. Ani ang report ni Glenn Ray Roluna.
Malipayon na gihimamat ni Working Governor Attorney Henry S. Suminal ang iyang mga kauban kaniadto sa Kabataang Barangay kun kibi gikan sa nagkaniyang bahin sa nasod. Isip kabahin sa pagsaulog sa 51st anniversary sa Kabataang Barangay di na Misamis Occidental mao ang host karong tuiga. Gitambungan usab kini nga kalihukan sa mga opisyal ug miyembro sa kibi gikan sa nagkaniyang rehiyon nga nagapadayon sa diwa sa pagpangalagad ug pagpalig-on sa partisipasyon sa kabatanunan sa komunidad. Ang Kabataang Barangay Kunkibi natukod adtong 1975 ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Pinaagi sa Presidential Decree No. 684. Tumong nini ang paghatag og higayon sa kabatanunan nga maapil sa lokal pagamhanan ug mahulma isip umaabot nga mga lider sa nasod. Ang Kibi mo'y nanguna nga porma sa organisadong youth governance sa Pilipinas ug gipulihan sa sangguniang kabataan human sa 1987 Constitution. Apa nagapabilin ang kahulugan niini isip pundasyon sa liderato sa kabatanunan. Sumala kang Governor Wominal dako ang papel sa Kibi sa paghubog sa iyang liderato ug sa daghang mga lider sa nasud karon ug padayon kini nga inspirasyon sa kabatanunan aron nga magmalampuson sa serbisyo publiko. Address you today, I do so as a proud alumnus of Kabataang Barangay. Like many of you, my journey in public service began in the ranks of the youth, where I learned the values of leadership, responsibility, and the service to others. The Kibi became our training ground, our voice, and our bridge to a meaningful participation in shaping our communities. Looking around this hall, I see leaders, the products of the Kabataang Barangays, innovators, mentors, and change makers, individual who once carried the banner of youth representation and who continue to contribute to society in various ways. Your stories stand as a testament to the enduring impact of the KB. Dati, ang alam ng publiko, ang laging handa ay Boy Scout lang. Pero when the KB was created, tayo sa Kabataang Barangay, laging handa. Kaya kagabi, in our surprises program, yung surprise guest of honor and speaker. Samtang mainito niya gidawat sa probinsya si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III ang pagbisita sa kalihim kabahin sa iyang partisipasyon isip guest speaker atul sa 51st anniversary sa Kabataang Barangay ug sa imbitasyon ni Working Governor Henry S. Suminal. Sa iyang mensahe sa maong kalihukan didto sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park, gipadayag ni Secretary Estrella ang iyang suporta sa pagigtamayayong tali sa DAR ug sa lokal pagamhanan. Ingon usab siya nga usa ka kaniadtong miyembro sa KIBI. Naghatag usab siya og mensahe nga puno sa inspirasyon ug pagpalig-on sa panigiusa sa gobyerno katawhan, labi na kanila nga mga kabahin sa Kabataang Barangay kaniadto. Alang sa Uzamis Today, kini si Lenray Ruluna. Salamat Glenn, kalampusan nga gipaambit. 15 anyos na swinging prodigy sa Dakbayan nakakuha sa unong ka gold medals na dawat nga incentives sa planong ipaambit. Ma-report si Angela Kirante. Usa ka 15 anyos na swimmer gikan sa Juan Ascenso Misamis Occidental nga si Lourdes Jim Calyao ang nagpasundayag og talagsaong performance sa Northern Mindanao Regional Athletic Association kunana Mraami 2026. Human milampos sa paghakop og unong kagintong medalya nga nagpalig-on sa iyang pangalan isip usa sa labing kusgan nga batan-ong atletang swimmer sa Rehiyon 10 ug nagpakita sa iyang kusog disiplina ug determinasyon sa maong kompetisyon. Lakip sa iyang mga nadag-an nga kompetisyon mao ang 50 meters backstroke,
100 meters backstroke, 200 meters backstroke, 200 meters freestyle, 4 times 50 medley relay, o 4 times 100 medley relay. Diin sa interview kaniya, iyang gipaambit ang iyang kalipay ilabi na ang iyang kasinatian atol sa maong meet. I feel so happy because I think I was the first one who won the first gold for Miss Oc. So I really felt happy and proud. The last meters sa race is where your body goes really numb and kanang you just have the adrenaline to go faster. So that's what I did. I just swam my all because it was my first event and I knew I was going first and I wanted to keep the distance far from everyone. So I just kept pushing. Iyang gipadayag nga ang iyang mga nakuha nga medalya, iyang gidedicate ilabi na sa iyang ginikanan tungod sa ilang suporta ug sa iyang mga coaches tungod sa ilang oras o pasensya sa pagtabang kaniya sa padayon nga pag-ensayo aron mas mapalambo pa ang iyang abilidad. First of all, my parents for their support and then my coaches for their time to and their patience to help me train to get better. Gisaysay usab niya ang kakapoy ug sakripisyo sa iyang training, din sumala pa niya. I'm very, very happy because the training wasn't easy. It was really hard because I had to wake up at 5:30 in the morning. I'm by the pool at that time already. And then I go back na sad in the afternoon to train again. So 2 times a day. Usa-usab sa nahimong inspirasyon ni Lourdes Jim Calyao nga makuha ang maong gold medals mao ang saad ni Governor Henry S. Waminal nga cash incentives nga mas nakapadasig kaniya nga mas maningkamot pa. I had very many inspirations for this year's NMRA, most especially because our governor promised us that the gold medal would be 75,000 pesos. So it pushed me to win even more. Niini mensahe og tambag niya ngadto sa mga batanong atleta ug swimmers, din iyang gidasig ang matag usa kanila nga magpabiling naka-focus sa ilang mga tumong uban ang pagigugma sa ilang sport. My advice to the younger athletes or swimmers is keep on your goal, focus on your goals, and then love your sport. Because you can't just like it, you need to love your sport and then find happiness in what you do. Gikan sa iyang impresibong unom ka bulawang medalya nga iyang naangkon atol sa NMRA 2026, anaa sa kinatibok ang 339,000 pesos nga cash incentives ang iyang nadawat. Ug plano niya kini nga i-save samtang magpaambit usab siya alang sa mga bata sa St. Joseph Orphanage Home nga naa sa Barangay Gango, Ozamis City. Pinaagi sa paghatag kanila og pagkaon, mga dulaan ug tabang sa pagpaayo sa atop sa maong orphanage. I received 339,000 pesos from our Governor Henry S. Waminal. My plan is to save most of it and maybe buy things for my own. And I'm also planning to share some of my blessings to the orphanage in Gango. Yeah. Niini, gipadayag ni Lourdes Jim ang iyang pasalamat ngadto kang Governor Henry S. Waminal sa iyang padayon nga suporta sa mga atletang misamisnon nga sama kaniya nga mao'y nahimo nila nga dakong inspirasyon sa ilang pagpaningkamot padulong sa kadaugan. Nakipausab sa iyang gipasalamatan ang kanunay Ascenso Ozamis Administration sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes sa pagsuporta usab sa mga atletang Ozamisnon. I want to thank our very supportive Governor Henry S. Waminal, and everyone who has supported us student athletes, because this is the only way we earn back from our hard training, and it really makes us happy because it pays back for our tiredness every day from training. I want to thank also our Mayor Sam Fuentes, for his support for us in Ozamis. Uban sa iyang pananaw nga nakatutok sa palarong pambansa ug sa pangandoy nga madiskubre sa nag-unang mga universidad sa nasod, ang kadaugan ni Lourdes Jim Calyao di lamang sukdanan sa iyang talento sa swimming, kundi usa-usab ka inspirasyon sa kabatan-unan nga pinaagi sa disiplina, determinasyon ug gugma sa sport, posible ang pag-angkon sa ilang mga damgo ug gitinuhang kadaugan. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Kirante.
Salamat me, libreng operation o tuli sa Aguada. 150 kakabataan gila umang makabenepisyo. Itutukan og 1 milyon medalyo ang mga balita. Ani ang report. Sa padayon nga pagpalig-on sa serbisyong publiko o panaghiusa sa komunidad, gipahigayon sa Aguada Barangay Council ubo sa pagpanguna ni punong barangay Leo Hofer Pigalan, inubanan sa pakiktambayayong sa Kota Shrine Eagles Club, City Health Office ug Isimlao Memorial City General Hospital ang duha ka adlaw Abril 16 ug 17 didto sa second floor Aguada Barangay Hall ang usa ka libre nga operasyon tuli alang sa mga kabatan-unan ug mga gustong magpatuli nga residente sa Barangay Aguada o Sami City. Sa paghihinabik ang punong Barangay Pigalan, iyang ipadayag nga ang Operation Tuli usa ka inisyatiba sa barangay nga ilang gipaningkamutan nga mahimong tinuig nga programa. Di nasugdan kini niadtong tuig 2024 apan naputol og naundang kini sa tuig 2025. Hinungdan nga karon tuiga 2026 ilang naghahinan og budget aron mabalik og mapadayon kini aron mas daghan ang makapahimulo sa maong libre nga serbisyo. Kani nga kalihukan karon initiative ni siya sa barangay sa kanang gitawag na mo plan tuli ak gipanumpaan mo na mo ni sa city council sa barangay council nga siyempre inubanan gyud sa mga konsyali sa barangay Aguada nga dapat yearly unta gyud ang amo ang uplan tuli. Nasugdan ni namong uplan tuli way back 2024. Pero pagka 2025 na postpone ang amo uplan tuli. Kaya karong 2026 amo gyud gipaningkamutan nga mapadayon na gyud ang uplan tuli. Gipasalamatan usab ni punong Barangay Pigalan ang dako nga tabang sa Kota Shrine Eagles Club nga mitabang og mi-assist sa gihimong implementasyon sa maong inisyatiba. Lakip na ang mga donors nga naghatag og tambal og anesthesia. Gipasabot usab niya nga sa pagkakaroon prioridad una nila ang mga residente sa Barangay Aguada apan kung adunay masubra nga tambal andam sila nga mudawat og mga residente gikan sa silingang barangay sa Dakbayan. Mga nag-donors po sa mga tambal, sa mga anesthesia, dili na ako matagsa-tagsa kay nagdagan sila. So daghang salamat unta napay mahatag ka na mo nga na para katong mga dili lang taga Aguada mahatagan na mo priority. By the way, ito, ang Barangay Aguada, ang priority kay initiative ni sa Barangay Aguada. Tungod kay ang maong aktibidad ipagayon sulod sa duha ka adlaw ug dili malikayan nga adunay tagalaing barangay ang gusto moabil sa maong inisyatiba ilang paningkamutan nga maakomodate ang tanan kutob sa kaya sa supply sa ilang tambal. Peter mi sa ubang mga bata, especially na ang mga dugol nga barangay, if masubrahan, matambal kay. By the way, this is a 2 days event. So, expected na to nga naagi mga nanganhin ay taga-Karangan, taga-Tinago. Ay lang po mo kawala o paglaom, kutob sa napay tambal, iamong mang ikater. Dako usab ang pasalamat ni Kapitan Leo Pigalan ngadto sa Usami City Health Office, Isimlao Memorial City General Hospital. Lakip ang mga nurses ug doctors nga mao'y nanguna og nag-initiate sa maong operasyon. Ang uplan tuli adunay target nga 150 ka benepisyaryo nga matagan og tabang pinaagi sa maong programa. Matud pas Kapitan nga bukas kini alang sa tanang aktibong residente sa Barangay Aguada nga gusto mo pahimalo sa maong libreng serbisyo. Ang gikuta namo karon is 150. Again, kani siya nga operation wala ni color. So everyone is invited as long as you're from Barangay Aguada. And yet kung dili man kani as long as paabot lang gid mo, be patient. Kay kung dunay sobra pagkaugma makita magin ninyo karon mga bata nga nasa gawas. Dugang pasabot pa ni Kapitan Pigalan nga ang Operasyon Tuli usa ka libreng serbisyo nga mapahimuslan sa katawan ilabi na sa mga residente sa Barangay Aguada. Ingon man ang paghatag og libreng antibiotic, pain relievers ug uban pang tambal nga makatabang sa mas paspas ug dali nga pag-ayo sa mga benepisyaryo. Encourage na mo ang uban mga mama nga basin ay magpalusot kay para lang ma-priority sila. Ayaw mo bayad kay libre gini siya. At a single centavos nga mugawas sa inyong packet. Wala gini kay kasabuta crisis kayong panahon karon. In this way makatabang ta sa atong barangay ug unta makatabang pud mi sa laing barangay. Basta pailob lang gamay kay sa second day na magyud nato mahibalaan og daghan pa ba ang sobra. Gitumong usab nga gipagayon kini nga inisyatiba sa panahon sa summer break ilabi na alang sa mga kabataang estudyante aron matagan sila og higayon nga maka-recover og mapaayo o samtang wala pa magsugod ang klase. Ato yung gi-expect nga
kada every summer dapat matuli ang usa ka bata kay mao man siya panahon nga bakasyon, so ma-enjoy sa bata ang pagpa-heal sa iyang samad. So it will take 1 week biya po bago mo-heal ang samad sa bata. So ingani nga pamaagi makatabang ta sa ginikanan, and then for sure siguro gamay lang kay ning hunaw-hunaon, pero kung mubayad biya pud ka sa private ani nabiya pud sa 2,000 to 3,000. So diri sa to libre. Ang maong inisyatiba nga gipasiugda sa Barangay Council sa Aguada ubos pagpanguna ni Barangay Captain Leo Pigalan, inubanan sa pakigtambayayong sa Kota Shrine Eagles Club, bugos ug ligon usab nga gisuportahan sa kanunay asinso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Ang duha ka adlaw nga libreng operation tuli sa Barangay Aguada gilauman nga makahatag og serbisyo sa gatusan ka kabatan-unan og residente, isip pagpamatuod sa kusganong panagiusa sa komunidad og simbolo sa epektibong kolaborasyon sa barangay, civic groups o pribadong sektor aron mapalapad ang akses sa libreng serbisyong medikal, inklusibong serbisyo publiko o uban pang inisyatiba para sa katawhan. Alang sa Osamis Today, ako si Yuncio Medalyo. Salamat Elioncio. Surplus sa local risk reduction and management funds sa miaging tuig planong gamiton sa POZ Osamis. Ani ang report gikan sa konseho ni Adoni Vicena. Gisagop na sa Konseho sa Dakbayan sa Osamis ang resolusyon sa Peace and Order Council nga naghangyo og gapagtugot aron magamit ang sobrang pondo sa Local Risk Reduction and Management Fund sa miaging tuig. Sa resolusyon nga giduson ni Majority Floor Leader o Peace and Order Committee Chair Attorney Mars Tapayan nga ang maong pondo mi kantidad og 3.5 milyones pesos. Ang maong pondo magamit alang sa dugang pagpalambot sa emergency response capability sama sa information and communication technology equipment, rescue and transportation vehicles. Kining authorization request resolution namugna atol sa ulahing Peace and Order Council meeting sa POC Osamis tiadtong Marso. Support our programs for the Peace and Order of Osamis City and to implement the program policy activities relevant to national security. I move for approval of this resolution on second final reading within dinner laws. In relevant to our national security and peace and order of Osamis City, manifested by the Honorable Majority Floor Leader that this be moved on the second and final reading within the internal rules. Any comment? Remarks? Hearing and motion approved. Alang sa Osamis Today, Adoni Vicena reporting. Sa police report, operasyon kontra droga, padayon duha ka suspect na sikop 13.6 mil pesos nga shabu na sakmit. Nibalik ka lang sa police report sa Leoncio Medalyo. Dakong kalampusan na usab sa kampanya batok sa illegal nga droga ang natala sa Osamis City Police Station. Human malampusong nasikop ang duha ka street level individuals kon SLI sa gilusad nga drug bypass operation sa Purok 2 Barangay Baybay Santa Cruz, Osamis City. Mga alas 8:45 ang takna sa kagabion Abril 16 ning tuiga nga ginumala sa City Drug Enforcement Unit CDEU ubos sa pagpanguna ni Investigation Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadokya og sa direktang supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso, kauban ang Sikan Provincial Mobile Force Company kon Sikan PMFC. Ang mga nadakpa na ilang sila alias Gab 43 anyos usa ka driver og si alias Breaks 37 anyos minyo usa ka glass installer nga parehong lumulupyo sa Purok 1 Barangay Kalabayan ning Dakbayan. Nasikop ang duha ka suspitsado human mapalitan sa
surveyor si alias Gab ug usa ka sashi sa gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos nga mao hinungdan sa ilang pagkaaresto. Sa gimong ba research sa mga dinakpan uman ang presensya ni Barangay Kagawad Rodrigo Kisil, representante sa Department of Justice ug mga local media na kumpiska gikan sa posisyon ni alias Gab ang duha ka gagmayng hetzel sashi sa gituang shabu, 500 pesos by bust money, usa ka plastic sashi nga adunay sulod nga mga rolled aluminum foils o usa ka Samsung cellphone. Samtang gikan kang alias Breaks nakuha ang laing duha ka small size sashi sa gituang shabu o usa ka Oppo cellphone. Ang kinatibuk ang gibugaton sa mga nakumpiskang illegal nga droga ana sa 2 ka gramos o adunay standard drug price nga ng kantidad og 13,600 pesos. Ang 2 ka suspitsado ana na sa kustudiya sa Osamis City Police Station samtang giandam na ang hustong kaso bato kanila. Diin si alias Gab magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 samtang si alias Breaks posibleng magatubang usab sa kasong paglapas sa Section 11 sa susamang balaod. Kini nga laing kalampusan sa drug bypass operation sa mga personay sa Osamis City Police Station nagpakita sa ilang padayon nga dedikasyon o pagkapana sa pagsugpo sa mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga uban ang tumong sa pagprotektar sa katawan patok sa bisan unsang hulga sa kriminalidad sa syudad. Pinaagi sa padayon nga suporta sa kanunay Asenso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Padayon usab ang paningkamon sa Osamis City Police Station sa pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Osamis Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Osamis Administration pinaagi sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam and Norman Fuentes, Attorney Indy Uminal, kung Ando Uminal, ug Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adoni Licena, June Purgatorio, Aras Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Mehe Quirante, Mary Ana Ilumapas, Zander Dalil, si Glenday Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motikson. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Osamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Timor.